Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At before anything else, bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayong umaga, I would like to request na paki-like naman, pakipindot naman yung like, then share this video, and of course, subscribe dun sa mga bagong mga viewers dito sa channel na to, Justin Talk News Page. Paki-subscribe. Okay? So, this morning, meron tayong pag-usapan na napaka-importanting topic na ang una nating pag-usapan itong lumabas na bagong survey ng Pulse Asia. So, it covers top officials at top personalities sa ating bansa, political personalities. Discuss natin to, then discuss din natin yung mga dahilan bakit umabot tayo sa mga ganitong figure, at ang question with regard to the survey trust rating ni PBBM, kung kaya pa ba niya gumawa ng paraan na mabaliktad itong mga pangyayaring nagaganap ngayon, at he can make a complete turnaround dito sa napaka-negative na situation ng nangyari sa ating bansa at this time. So, we will start with dito nga sa Pulse Asia survey. Ako hindi naman personally na shock ako dyan. Alam ko talaga na mayroong survey na ganyan na malapit sa, kasi in almost all pre-election surveys noong nakaraang mga taon, talagang ginanap yan sa malapit na time frame sa oras ng eleksyon. Ibig sabihin, 3 to 4 days before the election, talagang nagsusurvey yan. Nagtaka ako, bakit March yung data nila, April pa at March ang linalabas. Walang dikit doon sa date ng May 12. So nakapagtataka. Kung you can remember nung 2022, naglabas din sila ng ganyang data na that was, I think, 2 days before. Lumabas nga doon sa survey nila na talagang leading si BBM at si BP Sara doon sa survey nila. At during that time, meron ding exit polls na ginawa, pero ngayon wala. Magugulat ka, bakit hindi sila nag-conduct ng exit poll? Ayun muna tayo. So i-discuss natin yan, yung regarding sa exit polls, then yung survey na yan. Medyo critical ako dyan dahil nag-observe talaga ako ng mga surveys na malapit sa date ng eleksyon, dahil yan isa sa mga determining factor with regard to the actual na voting na mangyayari sa eleksyon na yan. At itong eleksyon na to hindi nga nangyari. Lahat na mga survey companies, even yung mga survey companies na talagang sabihin na natin, binayaran ng administrasyon na to, hindi rin sila naglalabas kasi hindi nila alam kung paano nila hilutin, o ibig sabihin ayusin yung resulta. Mabuti naman itong Pulse Asia at SWS naglabas, pero nga ang una nilang linabas, I don't know kung tama ba yung linabas nilang data or mga engineered results lang yon para mag-create ng trend para in favor of the administration candidates na hindi naman nangyari.
So, pag-usapan natin yan. Din itong bird telling yes, telling result ng survey. Alam na natin na ganyan talaga ang ako personally alam ko na ganyan ang maging resulta. At maraming nagtatanong sa survey kasi ang nangyayari. So the survey, yan naman ang laging ginagawa, all the regions, Luzon, Visayas, Mindanao. Then lahat na sector, I mean economic level, A, B, C, D, E, or economic category ng mga Pilipino hanggang E, A class, ganyan. So sinosurvey nila yan at iba-ibang lugar nagre-represent ng sample nilang mga respondents. Ganyan naman ang ginagawa sa survey. Ngayon, hindi ako nagtataka bakit despite the fact na si President Duterte ay nakakulong or nakidnap, ang the word is na-surrender, na pinagkanulo ni PBBM sa ICC, mataas pa rin ang kanyang survey trust rating. Then followed by BP Sara at si PBBM. Klaro naman yon na sympathy talaga yung vote na yan. Yung result sa survey, sympathy vote yun doon sa pangyayari ng pagkakulong ni President Duterte sa The Hague. Ang tagal na niya hindi naging presidente, na wala naman siyang performance for the last 3 years. Hindi naman siya of course, ang ginawa niya, talagang critical siya sa mga issues regarding sa mga ginagawa ng administrasyon na to. But performance-wise, wala naman siyang performance sa pagkangayon. Ang basis ng mga tao, yung past performance, sterling performance ni President Duterte during his time, during his regime. So doon nakabase ang mga tao. Yun ang naalala ng mga tao. Added the fact na talagang kinidnap siya at kinulong sa The Hague. So dyan ang basihan ng sympathy vote na yun sa trust rating niya. Sipin mo, 63%. Yung overall national rate niya is 63. Followed by Inday, Sara, around 50. Then si BBM, dati nga ito 25 lang. Ngayon tumaas, naging 32. 32% ang trust rating niya. Then ang distrust kay President Duterte is only 13. So nagkaroon siya ng net trust rating na 50. Then si BP Sara 25. So less 50 less 25 is 25% positive trust rating. During this time hindi naman siya tumatakbo as candidate in the election, nag-i-endorse lang naman siya. That's a good rate. That's a good trust rating na positive 25. Then, ang nakakashock kay BBM, ang 32 na trust rating niya ay overshadowed by the 42% distrust rating. So, kung kunin mo yung net trust rating, 42 minus 32, that's negative 10. Nakakashock yan. At alam ba ninyo, with this rate, even in other countries in the world, pag mag-negative ka na, hindi ka na nakakabalik dyan. Mostly bleeders. And in Japan, if you babagsak below 10 nga, below 10 or 20, and other countries na parliamentary ang form of government, talagang binuboot out na nila. Pinapalitan na nila yung prime minister nila pag ganyan ang rate. Kasi wala na talagang confidence ang mga tao sa administrasyon na yan. Kahit anong gagawin mo, hindi ka na makabawi dyan. With a negative na 10, sa bagay, yung last time si PBBM, negative 29.
Hindi ko malaman bakit bumaba sa tumaas ng 32 ang trust rating niya. Dapat yun bumagsak katulad ni Martin. Parang ano rin, money over din yung rate na yan. Supposed to be galing sa 25 tumaas ng 25 around 7. Sa tingin ko hindi yan. parang ginawa ng ano yan magic. Supposed to be pag mga ganyan kasi nagni-negative ka, bihira ka lang talaga makabawi. So yung 25 niya dati dapat naging 15 yun kung talagang ayusin mo ang pag-survey mo. Pero ang nangyari naging 32 nga, kaya naging negative 10. Nung last April or March survey, nag-negative 29 na siya doon. So nagtataka tayo, bakit biglang tumaas? Na almost I think 19% ang tinaas doon sa negative trust rating niya. Sa net trust rating. So nakikita natin, ang tanong din dyan sa topic ko kung can he make a turnaround or can he survive? Pwede siya mag-survive as a person, but with regard to his administration, it's a hopeless case na talaga para kay PBBM. With 2 years, 6 months or 2 years, 7 months na administration na wala na, he is definitely a lame duck president. He cannot implement very effective programs sa kanyang pamumuno, sa kanyang gobyerno, despite na nagkaroon siya ng regodon. I would say na parang trip to Jerusalem ang nangyayari kasi linipat lang niya yung mga kabinete niya dyan sa voluntary resignation o revamp ng kanyang kabinete na for sure lang naman, hindi naman totoo talaga. There's a political intention dahil ng mga tinanggal niya yung medyo alanganin at medyo sumusuway sa kanya tulad ni Medardo Guevara ang ating Solicitor General. Alam naman natin ang mga pronouncement ni Solicitor General Guevara with regard to a lot of topic. Excuse. With regard to a lot of issues like yung jurisdiction ng Pilipinas. Yun din naman ang nagbigay ng payo sa kanya ni BBM na dapat yan ang stand ng Pilipinas, which is walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pinanindigan niya yan. Then of course ang issue doon sa PhilHealth, na tinanungan siya with regard ng isang justice sa Supreme Court with regard to the issue ng pundo na sa PhilHealth na dapat gamitin ng PhilHealth but linipat doon sa construction ng tulay dyan sa Guimaras, Iloilo and Bacolod Negros Occidental. So yun ang mga stand niya na sigurado hindi nagugustuhan ni PBBM at of course itong Tambaluslos sila ni Lisa, kaya target talaga siya. But the rest of the cabinet secretaries natatanggal ba? Unang arangkada pa lang pinutiktahan na ni PBBM sina Ralph Recto, na alam naman natin isa sa mga component dito sa economic team niya. Yung economic team niya magaganda, magagaling. What I mean, magagaling. But meron namang magaling nga pero puro disaster ang ginagawa sa economy natin. Tingnan mo yan si Ralph Recto, mahilig yan magpataw ng mga taxes. Ano bang issue niya? Bakit natalo siya sa last election during the time of President Gloria Arroyo? Yung IBAT. Siya ang father of the IBAT. Sipin mo yun.
Walang ibang ginagawa yan, tourist taxes. Yun ang nasa utak niyan. Yan, sa PhilHealth. Ito mga alleged lang na ginagawa niya. Nang pumasok siya, nangyari yung nangyari sa PhilHealth. Na kinuha yung almost 69 billion. Sinabi nila na binalik daw doon sa coffers ng Bureau of Treasury ng ating bansa. Pero sa kalaunan, nalalaman na talagang ginamit nila sa ibang purpose yan, which is sa construction, sa infra, para naman alam naman natin kung saan ang kapirahan. Diyan sa infra, kasi may commission yan yung mga yan. No. Meron silang nakukuhang pork barrel dyan. So, ito, klarong-klaro na yung team na yan, magagaling sila, Balisacan, si Pangandaman, pero anong magagawa nila kung sabihin ni Tambaluslos, ito ang gusto kong mangyari? No. Wala sila magagawa. Sa bagay, nakikita ko rin na hirap yung mga cabinet secretaries to implement anong tama, anong gusto nila. Except for Roderick to kasi probe naman yan talaga na walang puro kabalastugan ng ginagawa niyan. Sorry, Mr. Vilma Santos. By history, yan talagang ginagawa mo sa pagpapahirap sa Pilipinas, mga Pilipino, with yung concept mo ng taxation. So, lahat ng kilos mo for risk taxes. Meron pang alleged na ikaw yung author doon sa pagbibinta ng gold. Totoo ba yun? Kaya nga yung team niya okay sana, kaso hindi nga yan makagalaw ng si Balisacan. Galing naman kay President Duterte yan sina Mina Pangandaman. Wala magagawa yan. Sabihin naman ayun nga, ulitin ko, yung team ni PBB, ito itong para dito, itong para sa program funds, ang program funds, ito dapat. Ayun ang tanong, with a negative 10%, wala nang trust sa mga tao. Dapat sana gumawa ka ng sincere na revamp talaga. Yung mga tao talaga magtatrabaho na walang political motive, walang motibo para mangurap ng halaga o pera galing sa ating pamahalaan. Pero wala rin, napaka-komplikado na sitwasyon dahil kung merong gagawin ang isang cabinet secretary, may mag-i-intervene. At yan, walang iba kundi si Tambaluslos. Kasi sila nagbibigay ng pundo. They have the power of the force. Bago ilalabas yan, sasabihin, ito sa amin na yung 20% yan. Diba? Excuse. Yung revelation ni Mayor Magalong na almost 45 to 50% na ang kinakaltas. Sipin mo anong project pa magagawa dyan. Kaya yung pundo ngayon na kini-question kanina President Duterte ni Vic Rodriguez dyan sa Supreme Court, until now hinahantay pa yung oral argument dahil may pinupospon dahil nga dito sa elections na to. So I don't know after the election kung meron na bang schedule, pero manarinig ko na may schedule na. So merong balita na almost wala na, ubos na yung pundo na yan, lalo na yung dumang election dahil nga yung mga pera na yan dinala nila sa ayuda. Billions ang ginagastos pero wala pa rin. Nagsasalita ng malakas yung mga tao na talagang disgruntled na sila dito sa pamahalaan na to at gusto na nilang, sa totoo lang, gusto na talaga ng mga tao na palitan itong government na to. So yan ang problema sa sistema natin sa politika. Itong katulad ng US na napakahirap patalsikan ng isang pangulo. So, hindi katulad na yan ang advantage ng parliamentary form of government na I don't know kung ginawa na ni Marcos yan but that was during a martial law. Na siya rin naman ang namumuno, sila rin naman. Ayan ang gusto nilang mangyari na mauulit yun. Naalala ko noon, parang si
Cesar Berata yata yung Prime Minister noon. O parang ganun. So, ito sa negative 10, napakahirap na yan baliktarin ang pangyayari. The way PBBM is handling the economy, the problems na hindi niya masolve. Itong problema sa FDI, foreign direct investment natin, kung magagaling yung mga investor, mga economic managers natin. Pwede natin sabihin na kaya nilang mag-akit ng mga investor. But the general outlook ng economic situation ng Pilipinas is very grim. At walang investor na sa matinong kaisipan na papasok sa isang sitwasyon na ganito. Unang-una, ang utilities natin napakataas. It's very expensive to maintain a factory ngayon dito sa Pilipinas dahil nga sa question ng energy. Napakataas. And even in Asia, I think mataas pa tayo sa Japan. Kasi noon, behind Japan lang tayo. Pero alam naman natin gaano kayaman ng Japan. They can shoulder all their energy consumptions or mga bayaran nila sa energy. Na mayaman ang mga companies nila. Pero dito sa atin na we're still in the agricultural state ng ating economy. With that energy rates na meron tayo, walang company na pupunta na lang sila sa ibang lugar na mag-establish ng factory dito. Yung iba nga nagtitiis na dyan sa rates ng factory nila na they are dependent dyan sa paggamit ng energy, ng kuryente. Dyan sila dependent, tapos ganyan kataas. Pupunta na lang sila sa ibang bansa na mababa ang rates ng energy, ng kuryente. Ngayon, yung bureaucracy pa natin, sobra ang red tape. Ang tagal mo makakuha ng mga licenses, especially for a foreign company. Napakahirap. And even yung mga investment, ang daming restrictions bago makapasok. Sa bagay, nasa money laundering na tayo, anti-money laundering council na humahawak sa atin. Tama rin yun para nga ma-prevent yung mga laundering ng mga terorista, yung mga gambling syndicates na naglilinis ng pera nila through dito sa real estate natin. Linilinis nila yung pera nila dyan or yung mga pera galing sa casinos. So nakikita natin na ang daming kahirapan din. The recent reklamo talaga ng mga foreign companies is the peace and order, ang security ng mga personnel nila. Nakikita mo yung mga Koreano dito, hindi lang pala mga ibang nationality ang nakikidnap, mga Chinese, kung hindi mga Koreans, sila na pala ang nakidnap na Koreans. And they were mugged dyan mismo sa Global City. Nakakashock. Sabagay, maraming beses nangyari rin yan. Dito nga yung nakitap ng bata, di ba? Na pinutulan ng daliri. Wala na talaga. There's a breakdown of law and order sa ating bansa. At yan ang gustong i-deny ng ating administrasyon. I cannot blame the police dahil hawak pa rin sila ng administrasyon na to. Na maglalabas ng mga tamang datas for the benefit ng mga tao at mga negosyante. Pinipigilan sila. Kaya nga si VP Inday Sara, ang suggestion doon sa mga pulis, dapat bumaba sila doon sa mga barangay. Kasi maraming unreported cases ng violence, mga homicide na hindi nababalita. At kung nababalita man, hanggang editorial desk lang yan. Hindi yan ipapalabas. Kasi gusto nilang magpapakita ng sitwasyon na talagang mapayapa ang Pilipinas. Despite the fact na talagang tumaas na ang krimen sa all sector. Dito sa, hindi lang yung mga nasa E-class, kung hindi, pati yung mataas na mga middle class natin are threatened.
written na dito sa peace and order. Wala nang pinili yan. Kaya yan ang dapat i-correct ng government na I don't know with the upcoming change ng leadership kung si Tory yan, si Tory ang kasi sa tingin ko almost 80% to 90% ang i-appoint ni PBBM ay si Nicolas Torre. Yan. Sigurado yan para sa akin na siya. Kasi yan ang trigger man niya eh. No. Sino bang pumasok doon sa QGC? Sino ba ang nag-aresto o bastos kay President Duterte? O, di ba si Torre? O, yan din ang i-appoint niya. Kung gagawin din niya yan, sigurado dinagdagan niya yung problema niya. O, at ito naman si Torre, ang pag-initan nito yung mga vlogger. O, tingnan mo, pag yan ang sa tingin ko this opinion ko lang ito, once na makasampa na yan dyan sa PNP chief, sigurado yan. Unahin yan yung mga critics sa gobyerno. O, yung mga vlogger nagdedemanda na nga siya ng vlogger eh. Sinabi na may sakit daw siya, yun ba ang pasya noon? O, sigurado yun. Talagang patuloy ang pang-aapi at doon nagkakamali si BBM kung gagawin niya. Instead na i-implement yung mag-focus doon sa kriminalidad, ang focus nila doon na sa mga kritik, doon na sa mga nagpapahayag lang ng kanilang mga opinion with regard to the real situation ng ating bansa. Kung ano mga kabalastugan ng ginawa ng mga nasa ating pamahalaan, yun ang pag-initan yan. Sigurado ako dyan. Kasi ginawa na niya yan eh. At yan, parang asong ulol yan. Susunod ko nung inuutos sa kanya. At sabi ni John Vic na nakapag-desisyon na yung Pangulo daw kung sinong i-appoint na PNP chief. O, ba't tayo mo pa dirisuhin? Kasi si Nicolas Torre yung nagustuhan ng presidente. O, na yun din ang yun ang suggestion mo, sigurado. O, yun ang ini-endorse mo sa PNP chief, si John Vic, sa DILG secretary. O, ngayon, balik tayo dito sa sitwasyon ng Pilipinas. Malabo na makabalik yan sa 10%. Wala nang budget. Up to the end of the year, anong gagawin nila? O, may ma-implement pa silang proyekto niyan. Mag-aantay na naman sila on the next budget cycle. At dadayain na naman yan. Kukurapin na naman yan. Sabi ni BBM, uupo daw siya. Which is a violation dahil executive department ka. Walang ibang makagawa niyan ang Kongreso lang. Diyan sa pag-decide sa budget. Ang Senate at ang Kongreso at ang House of Representatives. At hindi ka dapat makialam kasi ikaw lang ang ma-aproba kung yung GE tama ba. Alam mo na yan, nagpapalusot ka lang na hindi daw nang dumating daw sa kanila yung mga walang sulat na mga budget doon sa mga department ng sa NIA yon, sa irrigation at sa Department of Agriculture. Hindi daw may laman daw yung budget doon sa GEA na sinabit ng Kongreso. Yung iskandalo ng bicameral committee report doon sa GEA, diniscuss na yan maraming beses na ito nga yung problema na nasa for oral argument ng Supreme Court. Ngayon, wala nang budget. Anong gagawin niya ngayon? Magsuna siya by July 25 or 24 bago mag-reconvene yung Senate natin na manunumpa rin yung mga bagong senador. Diyan na naman magsimula ang kanyang mga balak para sa sunod na cycle ng fiscal year ng administration na to. So anong gagawin niya? With the same cabinet secretaries,
parang ano gumagawa ka ng isang bagay paulit-ulit at you're expecting different result. Di ba? Sino ba nagsabi niya? Si Einstein. Lagi yung sinasabi ni Mayor Isko yan ang isa sa mga ni Mayor Isko. Parang stupid ka. You're doing the same thing all over again and again, and you're expecting a different result. Kaya walang mangyayari dyan. Yung mabigat yan yung FDI kasi inaway natin ang China. Alam naman natin isa sa mga major financier or investor sa economy natin ng China, at inaway mo with your expectation na mag-invest ang US ng malakasan dito sa bansa natin. Anong binigyan ni Trump? 17% tariff sa lahat ng mga export natin papuntang US. Kabaliktaran, di ba? Anong nangyari? Tinanggal niyo yung China dahil nga gusto niyo ipalabas na talagang inapi tayo ng China, at pumunta pa si PBBM doon sa Asian Summit at ininsist niya na ayusin daw yung problema natin dyan sa paggamit ng South China Sea, na magkaroon ng agreement na matino. Pwede naman yan. Hindi nga yan magawa-gawa ng ibang mga claimants dyan hanggang ngayon. At ang China, gusto rin naman niya maayos yan. Pero ang Pilipinas, gusto nga nila na darating tayo sa isang point na talagang magkagulo para kakampi sa atin ng US, na hindi naman yan nangyayari. Hindi yan mangyayari. Ilang beses na nagkaguluhan dyan, nag-intervene ba ang US? Hindi yan mag-intervene sa mga ganyang sitwasyon, lalo na ngayon si President Trump na naging presidente, kasi hindi niya policy yan. Kaya kung yan ang unang sinabi niya ni BBM doon sa summit ng, hindi ka papansin yan dahil lahat ng mga Southeast Asian countries ay galit na galit sa atin dahil sa ginawa natin na gusto natin gawing proxy war. Magkaroon ng proxy war dito sa Pilipinas. Proxy tayo ng US against China. Di ba? Lahat na bansa dito sa Southeast Asia nagbigay ng kanilang mga opinion at criticize mga Pilipinas. Tapos ngayon sabihin mo na ayusin yung kaguluhan sa South China Sea, na tayo naman na nag-initiate niyan. Pwede naman sana daanin sa diplomatic avenue yan, sa bilateral talk with China, pero hindi yan ginagawa ni PBBM. Instead, pinipilit niya na magkaroon ng kaguluhan dyan. So, magugustuhan kaya ng mga Southeast Asian ministers yan o mga presidente? Hindi. I-reject nila yan kung ganyan ang purpose. Kaya useless yung pagpunta mo dyan. Tapos matatawa ka sa mga bilateral talk niya. Laos, I don't know, Cambodia. Anong na-contribute yan sa economy natin, yung mga yan? Na mas mababa pa yung economic situation nila kaysa atin. Di ba? Ano lang yung ni PBBM dyan parang pakita lang na talagang magaling siya, na nagmamanage sa bansa natin, na alam naman ng mga tao kung ano talagang real score. Personally, sa personal niyang buhay, kung anong issues niya. Excuse. Alam ng mga prime minister na yan, ng mga presidente. Kaya for sure lang ni PBBM yan para makabawi. Pero I don't know kung kakagatin niya ng ibang mga prime minister or mga leaders sa Southeast Asia. Ito nga, pag lahat na yan, na countries na yan ay dependent sa China with regards to their infra development, yung mga economic development packages na bigay ng China sa kanila, na dapat sana kung sinunod pa or kinontinue pa ni PBBM yung ginawa ni PRD, mayaman na tayo.
Ngayon, halos lahat na country, nalpasan na tayo. Vietnam, nasa ilalim na tayo ng Vietnam. Baka abutan na tayo ng Laos at Cambodia. Baka ngayon, ang China, nakapokus talaga niyan sa Laos ngayon. Yung infra nila, yung mga transport system nila, train, yan sa Laos, tsaka yan sa Cambodia ang focus. And alam naman natin ang China kung gaano ka-wide yung scope ng kanilang plano para sa pag-uplift ng economic viability ng kanilang mga kumpanya. Kaya pinasok na nila yung mga mga countries doon sa Africa. Ngayon, may balak yatang gagawa ng Trans-African train system dyan, connecting all the countries in Africa, South and dito sa Central. So, ganyang kagaling. Kung nakakita natin, ang pagkakamali nga dito nga sa pag-snub or pagtanggal natin sa main investor natin na China. Kasi pinapalabas nila anti-China, pro-China kami, pro-China kayo, mga ganyan. Tinatawanan lang tayo ng Indonesia at Malaysia. Na ngayon, yun nga, nagpataas sa kanilang economy, ang mga investment galing sa China. Ngayon, anong ginawa ng US? Nagkaproblema sila dyan sa tariff. At medyo nag-back down konti si President Trump. Alam na niya, recognize na talaga ang economic power ng China. Tayo, inaalis natin ang sarili natin dyan. Na malaking pagkakamali. You can be a friend to all, enemies to none. Yan ang sinasabi ni President Duterte na hindi naman sinusunod ni PBBM. So, sa kanyang situation, wala mag-i-invest sa Pilipinas, wala ring investor talaga na papasok dito with the situation. Kaya malabo talaga. Pag patuloy yung slide down ng distrust ng mga tao kay PBBM, mahirapan na siya makabawi. Hindi ko makikita kung saan siya papasok para baliktarin ang sitwasyon sa Pilipinas. Wala Sa bagay, to start with, ito nga, pag-usapan din natin kung ano sa tingin ko ang magandang gagawin ni PBBM na hindi naman, of course, hindi naman niya pakinggan yan Marami na rin nagsasabi nito Ang una talaga dapat niyang yan gagawin sa totoo lang. Kasi saan nagsimula yung distrust ng mga tao? Ang pagkanulo niya kay President Duterte. Isa sa mga culture ng Pilipino, cultural trait, yung paging tapat mo na kaibigan, paging totoo mong kaibigan, at yan ang isang trait ng mga Pilipino kahit saan ka magpunta sa mundo. Meron ng mga Pilipino, kahit sa US maraming traitor dyan na Pilipino pinagkanulo rin yung mga kababayan niya sa State Department, sa ICE. Yun, para pira-pira lang. Pero in general, ang mga Pilipino hindi ganyan, tapat na kaibigan ng Pilipino. So, nung nakita nila na pinagkanulo si President Duterte, kung malapit pa ang noon, that was March 11, time ng yan, yung Kwaresma. Papunta tayo sa Kwaresma nung kapanahunan noon, yung pagpinitin siya ni Lord Jesus Christ. Parang tinaon din ni PBBM yun, di ang pakiramdam ng mga tao, parang Judas ang nangyari. So, tama talaga yung sinasabi ng karamihan ng mga political observer na the only way na mabawasan ang distrust ng mga tao, or hindi ko masabi na completely na mawala ang distrust. Meron pa rin distrust yan, but mabawasan ng malaki yan kung pauuwiin mo si President Duterte. You will initiate the return ng President Duterte dito sa Pilipinas. So marami kang isakripisyo dyan. Dapat sakripisyo mo yung sarili mong panindigan. I don't know kung paano mo gagawin yan.
pauwiin. Basta dapat ang resulta, ikaw ang mag-initiate sa pagpauwi. Pwede mo i-deny na hindi ka kasama, di ba? Ngayon si John Vic na pumapapil pa, I don't know kung anong score dyan, o kung mayroong balita na parang tanggalin dito si John Vic, kaya gumawa ng mga issue na siya daw kailangan humingi siya ng permission sa ICC para sa outtaking ni excuse outtaking ni President Duterte paging mayor. Parang alam ko naman, hindi alam natin na hindi papayag ang I don't know kung dapat tayong pupunta doon para mag-outtaking. Pwede sigurong ganun kasi yun ang sinabi rin ni Vice President Sara na they will find a way na maka-outtaking si President Duterte. At ito sinakyan ni ano ngayon ni John Vic Remulla ng DILG. Maganda rin naman yung ginawa niya as a first step. Dapat sigundahan nyo na mag-file kayo ng diplomatic protest or something like that na pauwiin si President Duterte sa Pilipinas. At aminin ni PBBM na malaking pagkakamali ng ginawa. Gusto niya linisin ang pangalan niya without his knowledge, no? Nakakatawa, no? Presidente ka, hindi mo alam na ipagkanulo si President Duterte sa ICC. And this was done, haka-haka lang to pwede yan ang isa-suggest, sabihin ni PBBM. This was done by some of his cabinet secretaries na hindi niya alam. Arang pangalaman yan, dapat ipinalize mo yung nagplano, tanggalin mo pa, pailan mo ng kaso para maniwala naman yung mga tao na totoo yung ginagawa mo. Tanggalin mo, pailan mo ng administrative tsaka criminal case, diyan sa ombudsman, pailan mo para maniwala kami sa gagawin mo. At yung iba naman sinabi na at pagkatapos mo gawin daw yan, dapat si PBBM mag-resign. Hindi naman mangyari yun. Hindi mangyari yun. Kaya hanggang dyan na lang tayo sa pagtanggal. Bahala na kung magalit yung mga tao na yan kung talagang sincero ka sa sinasabi mo. Pwede kang hindi mag-resign, dyan ka lang. Pero yung mga galit na galit sa'yo, medyo mababawasan ng konti. Pero yung mga cabinet secretary mo talagang magagalit sa iyo. Baka babaliktad pa yun. Yun din ang mga sitwasyon na mangyayari. But ang mga tao ay magkaroon ng ibang pag-iisip. Wala na, siguro mababawasan yung distrust na binigay nila sa iyo, Mr. President. Then kung mangyari yan, dagdagan mo pa ng isa itong pagpaurong mo dito sa impeachment case ni VP Sara. Sabihin mo sa mga congressman mo dyan sa congressman ng mga pati congressman, withdraw na ninyo yung impeachment case na sinampan nyo kay VP Sara. Papayag kaya si Martin yan? Yan ang magwawala. Si PBBM kasi wala nang yan hindi naman tatakbo niya hindi naman makatakbo ng presidente ulit. Or any of his direct na mga siblings niya, mga anak niya, hindi pa pwede. Si Sandro or si Lisa, hindi pa pwede. Walang iba dyan magrereklamo. Si Tambi, si Tambaluslos. Kasi siya lang ang malapit dyan sa posisyon na yan. Pwede siyang, yan naman talaga ang ambisyon niya na maging presidente sa Pilipinas. Kaya hindi siya papayag na i-withdraw yung impeachment na yan.
Kasi manalo o matalo dyan sa impeachment na yan, meron pa rin gagawin yan, hindi yan titigil. Matagal ko nang sinabi yan eh. Pati nga yung dayaan sa eleksyon na yan, alam, matagal na beforehand na if we go into an election, talagang dayain yan. At ito nga, i-connect natin sa mamaya dito sa survey ng Pulse-Asia. Talagang dayain nila yan. Sinabi ko na yun. Buti nga may nakalusot pa na mga nag-react yung mga tao na bumuto pa rin sa kandidato ni President Duterte. Marami pa rin nakalusot. Pero noon alam ko, hindi ko lang alam kung anong sistema. Ito pala, sa overvotes pala tinira yung election. Kung i-connect natin sa ginawa ng Pulse-Asia, bakit ang Pulse-Asia naglabas ng survey result na pagkatapos na, post-election na? Dapat before the election, sinabi na nila yun. Siyempre, pinigilan yun. May mahalagang dahilan yun. Kaya hindi nila linabas yun. Ngayon, wala silang exit polls. Bakit? Kasi kung maglabas sila ng exit polls, malalaman yung totoong binoto ng mga tao. Kasi kasi itatanong dyan kung sinong binoto mo eh. O wala nang usually sinong binoto mo, wala nang bakit binoto mo, hindi na ganun, kung sino lang. So malalaman doon kung sino talagang binoto ng mga tao, madidetermine kung sinong nanalo. Kung may overvote, mabubuking yung overvote, hindi pala totoo. Kasi yun ang sinabi ng mga tao eh. Yan ang depensa ni George Garcia. Dahil ang overvotes, hindi na matitrace doon sa survey yan. Nag-overvote ka ba? Tanungin mo, paano kung malaman nag-overvote ako? Maniobra naman yun na makina. Kaya yun ang lusot. Pinag-aralan talaga nila ng gusto. 7 po. Hindi nangyari na nagkaroon tayo ng ganyang karaming overvote sa lahat ng eleksyon na nangyari sa Pilipinas. Ang pinakamataas is 2 million overvotes. Nangyari yata yun noong 2019 or 2019 nangyari. Ngayon lang 17 million. Saan ka makakita ng ganun? Not in the whole world. Kung sa ibang bansa nga kahit na yung 2 million sa ibang bansa, failure of election na yan dideklara. Magkaroon ng bagong election yan. At I think yan ang nangyari sa Germany. Kaya bumalik sila doon sa manual election system. Kasi dyan sa mga overvotes na yan. At yun ang inadapt ng Miro. Ganyan yan. Sa Europe ngayon, halos yung mga countries dyan, bumabalik na sa manual type ng eleksyon sa counting nila. Parang hybrid na rin ang ginagawa nila. Pero tayo, talagang in-insist natin yan kasi dyan lang makadaya. Dyan lang makadaya ng husto. Yun nga nangyari. At alam ko talaga yun noon pa. Talagang dadayain yan. Gusto nilang pumasok dyan. Pero medyo successful din si President Duterte sa kanyang plano na pupunta dyan sa eleksyon na yan. Kasi siyempre protektahan niya si VP Sara. Kung in-insist pa kasi yung with regard to the people power before the election, pwedeng kung sumama pa yung military, pwede si VP Sara ng presidente natin. Kasi yun ang option eh. Nakita mo naman yung mga speeches ni President Duterte. Hindi ko naman sinabi na inciting to sedition ang ginawa niya. Sinasabi lang naman ni President Duterte na huwag niyo kalimutan na dipinsahan ang konstitusyon. Yun ang sinasabi niya sa mga military. Pero hindi kinagat ng military yun. Dahil nga hawak ng administrasyon ng military. Kaya napunta tayo dito sa sitwasyon na to na magkaroon ng eleksyon. At na-anticipate nila yan. Kaya nga nila hinuli si President Duterte. Alam nila
kung nangampanya si President Duterte sa mga kandidato niya, I think iba ang maging resulta ng eleksyon. May probability na maraming manalo sa mga kandidato niya ni PBBM, what I mean. Pero sa nangyari kay President Duterte, talagang ang mga tao talagang turn around, bumaliktad. Yung iba na dahil sa simpatya nila kay President Duterte, kung hindi pa siya, kasi hindi ako maniwala nga, sinabi na isa yun sa mga game plan ni President Duterte, na halimbawa kung uhulihin ako, kung talagang magpapahuli ako, hindi ako iiwas dyan kung talagang huhulihin. So ang naging epekto, ito na nga, ito na ang epekto na talagang bagsak ang mga kandidato ni PBBM. Ang alyansa, warak ng alyansa sa eleksyon na nakaraan. So, game plan. Ngayon naman, ito ang pagkakawala ni President Duterte. So, dalawang choices. Kung gustong babango si PBBM, siya mag-initiate para mapauwi. Or, matatalo sila sa legal battle dyan. Kasi sigurado matatalo sila. Ang daming senaryo na mangyayari. Isa dyan, yung issue ng jurisdiction. Diyan pa lang, sa tingin ko matalo. Hindi pa nga dinidiscuss yung violation ng due process sa pagkaka-aresto ni President Duterte. Kasi nasa Rome Statute na kailangan dalhin mo muna sa isang competent na justice court or sa isang korte, local court, nandiyan sa Rome Statute. Nasa batas din natin. Paano lulusot yan? Tapos meron pang mga move yung mga anak ni President Duterte. Until now, continue pa rin yata. Yun ang narinig ko kay Attorney Panilo, yung with regard to the habeas corpus case na pinail nila against sa PBBM na i-produce yung body, yung personal, yung si President Duterte dito sa Pilipinas. So mapipilitan na kukunin yan dahil dito sa Pilipinas kung anong desisyon ng Supreme Court dyan, kasi pinasagot na sila ulit. Mayroong punto doon si Attorney Panilo na hindi naman ang pananagutin yung ICC, kung hindi yung mga tao na nagdala doon, nagkanulo o nag-surrender kay President Duterte sa ICC, silang sasagot. At sila yung senadore, sila PBBM ang sasagot niyan. So for decision pa yan ng Supreme Court. So maraming aspeto na talagang matatalo sila niyan sa ICC at mapauwi dito si President Duterte. At kung gusto ni PBBM makinabang sa ganyang sitwasyon, yun ang sinabi ko, papauwiin mo na yan. Ikaw ang mag-initiate. Pag hindi mo gagawin yan, talong babagsak yung distrust rating mo. Net trust rating na 10%, napakatindi niyan. So, itong sitwasyon na to, maraming si PBBM gustong marami siyang gustong gagawin, but dahilan lack of political will siya, mahirapan siya ma-implement at maraming haharang sa kanya. Kahit na yung reconciliation biglang bumaliktad, nakita mo, parang si Claire Castro pa nga nag-desisyon na Mr. President, baliktad, huwag mo nang gagawin yan, huwag ka na makipag-reconcile sa mga Duterte. So yan ang nangyayari. So ito, hindi natin malaman kung anong susunod na move ni PBBM, kasi
para sa akin, point of no return na to. You just cross the Rubicon, hindi ka na makabalik. Wala na. So, sana hindi naman siya magkamali ulit. Kamali ng grabe para naman malublusa disgrasya at kahirapan ng bansa na to. Kung ito nga, kung i-appoint niya si Torre, napakalaking blunder yan na gagawin ni President Duterte, ni PBBM. Sigurado yan, tuloy-tuloy ang operasyon at suppression ng freedom natin kung yan si Torre ang ilalagay dyan. At gagamitin nila dyan para isuppress yung mga tao na nagpapahayag lang ng kanilang mga sentimento against sa mga ginagawa ng government na to. So, hindi natin makikita ang sincerity ni President BBM dyan. So, lalong magagalit ang mga tao at ang kanilang distrust sa presidente ay tuloy-tuloy na babagsak. Wala nga doon sa survey yung kay Tambi eh. Dapat sinama nila yun para makita natin. Baka naman mas malalim ang mas matindi ang distrust rating ng mga tao kay Tambi kumpara kay President Marcos. So I hope maglalabas sila ng ganyang survey din. So siguro hanggang dito na lang tayo. Medyo hindi ko kaya talaga magsalita dahil nga nagka-problema ako sa meron tayong matinding ubo ilang araw na to, pero pinilit ko lang na magkaroon ng episode ngayon, makapag-vlog ngayon dahil nga dito sa issue na to. So salamat kung sa pagtitiis nyo, sa pakikinig. Lagi tayong na-interrupt dahil sa sakit natin, but the show must go on. Kailangan gagawin natin dapat natin gagawin para ma-impart natin sa iba natin mga viewers, kahit kukunti lang ang subscriber natin at iba mga viewer, patuloy pa rin tayo because this is our intention na magbigay ng information sa mga kababayan natin naghahanap ng information na tulad nito. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat. God bless po at I hope you will like, you will share, and you will subscribe Justin Talk News Bits. Maraming salamat po at good morning sa inyong lahat.